may bagong loan app, promising dahil meron siyang 4.8 na rating. Sabi niya nagpapahiram daw siya ng 80,000 pesos, safe and secure. So, interest rate daw. Yung pangalan ng loan app ay si Palcash. But of course guys, huwag niyo munang i-download. Sinubukan ko siya para sa inyo, kaya in today's video, i-share ko yung mga findings ko. Keep watching! Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here, and as usual, sumisili po tayo ng iba't ibang mga loan apps para kayo ay may idea kung okay ba silang utangan o hindi. So for today's video, it is Palcash. At bakit ang hilig nilang gumamit ng Tala na loan app na pangalan, ano? Pero hindi po ito si Tala. So kahit na yung loan app na to, nagsasabi siya na meron siyang 4.8 na ratings out of 1.3 na nagbigay sa kanya ng review, hindi po lahat natutuwa. Kaya panoorin nyo na lang yung video na to kasi po guys, sinubukan ko siya para sa inyo. This video is not sponsored at bago tayo magpatuloy, syempre magsa-shoutout po tayo. Rasha Pachulia, Ate Red, as usual, you make my day. And then shoutout din sa kay Don't Me 5004. And then shoutout din sa kay Araman Hermosa. Thank you so much for always being there. And now balik po tayo sa ating topic, which is si Palcash, guys. So din-download ko po siya at sinubukan. Siyempre, magsisend ka ng OTP sa cellphone mo para makapagpatuloy. At pag kasi nag-OTP, nag-agree po kayo sa privacy policy. Pero palagi na nating nai-encounter. Kaloka dito dahil alam nyo guys, nanggaling po yung OTP sa Hinance ulit. Naalala yung dalawa kong video, ito, tsaka ito. Yung mga OTP niyan, galing din kay Hinance, guys. And if you wanna see those videos, of course, the links are in the description box below. Hindi po yan mga referral links. Links po yan sa mga videos na yon. Kung hindi ko ma-establish yung connection, ha? 3 OTP na yung nanggaling kay Hinance, ha? Loan apps na to. Anyways, mga guys, so yung loan app na to, syempre, part na ng kanyang privacy policy. Sisilipin niya kung anong meron sa cellphone nyo. At sabi niya, ay under daw siya sa kay Saymarge Financing Incorporated. So, ito yung nakakalito kasi when I went to the website ni SEC to check kung registered nga yung Saymarge na to, I don't know if I pronounced that right, rehistrado po siya. But, I don't know kung how connected entity is with Palcash. Baka maparehas na naman to sa yung fake na Flexi Finance na dati na nating tinampok sa channel dito. Anyways, that aside guys, share ko sa inyo kung magkano yung naging offer sa akin. And just because may offer, it doesn't mean na approve na kaagad yan guys. 80,000 pesos, nung dinownload ko yung app, nung nakapasok ako, sabi 60. Ngayon, 15 na. 7 days. At least nakikita mong 7 days po siya sa first niyang offer. Anong ginagawa ni Perago dito? Kasi ayan guys, so klarong-klaro may Perago na logo. Authentication, part niya ng process niya. Hingi po siya ng personal information, job information, contact information. At magsisimula siya sa pag-verify ng identity mo. So, hingi po siya ng ID. At yung mga tinatanggap niya is UMID, driving license, passport, TIN, SSS, voter ID, health card, and national ID. Yung other IDs include postal ID, PRC, tsaka pag-ibig. For nasa inyo na yun, deserve ba niya yung mga ganitong information? So kahit na sabihin mo unemployed ka, magpo-provide ka pa rin ng mga profession, work experience, monthly income, salary type, salary day, job type, and company name. So, kailangan mo yung i-fill in para makapag-proceed. At yung hihingin po niyang contacts is 5 people. Therefore, hingi din siya ng permission na ma-access yung phone book natin. Kaya guys, choose wisely. At yung mga e-wallet na hinihingi niya, parehas dun sa dalawang loan app na discuss na natin dito sa channel. So, GCash, PayMaya, Coins, GrabPay, Shopee. Pinili ko yung GrabPay just in case na may bigla na lang pumasok, malalaman ko kaagad kung saan galing. Pagkatapos ako nagbigay ng mga personal information ko guys, from 15,000 pesos, naging down to 2,000 na lang. Click nyo ng apply, hindi naman po yan kaagad na mag-auto-send or auto-submit. Kasi pag click nyo ng apply, bibigyan niya kayo ng chance na masilip nyo yung breakdown. Kalerky siya kasi yung 2,000 naging 4,000 na naman dun sa next page. Pero here's the biggest no-no. Yung 4,000 yung offer, na sabi niya 0.5 interest daw. Tapos 7 days, yung 4,000 na yan, hindi mo yan buo matatanggap. Kasi, yung 4,000, babawasan po niya ng processing fee, babawasan niya ng interest fee, risk control. At least dito, nakikita mo kaagad. Hindi tulad dun sa isa na bigla na lang pumasok, may kaltas pala. Pero at least dito naman guys is,
ayun, nakikita mo na meron po siyang ikakaltas. At dun sa 7 days niya, bali pautot niya na lang na may pa-terms-term siya guys. Pero babayaran mo siya sa loob ng 7 days. So, hindi po totoong long term kasi walang long term na 7 days lang. And then, 5% yung interest niya, pero babawi po siya sa mga fees na ikakaltas niya. So, yung matatanggap po is 2,480. Para sa akin, no-go to. So, wag nyo nang i-click yung next, guys, para hindi na kayo wala ng mga accidental na pumasok sa GCash nyo para iwas po siya sakit sa ulo. So, meron po siyang account cancellation on the next page, but dapat hindi nyo tinake yung loan para maklik nyo yung account cancellation. Pero dapat praning po tayo sa mga ganito kasi hindi natin alam kung talaga bang nadidelete nila. Pag click mo ng account cancellation, i-click mo lang yung confirm, and then pag-click mo yung confirm, ibabalikan niya doon sa login page, kunyari, as if magsistart ka naman from scratch. Hindi siya kasing arte ni Mabilis Cash na hihingi pa ng ID, kung magpapadelete mo lang. But, we always ask kung talaga bang nagdi-delete siya ng account. So guys, ito po yung meron sa kay Palcash. And ang dami niya pong red flags, guys. Meron din ako na-notice mga errors sa spacing niya tulad nito. Also, hindi ko gusto yung mga advance niyang ikakatas yung mga fees niya kasi parang false advertisement na sinasabi niya napakababa ng fee, yung pala meron po siyang processing fee, which is a sneaky way of adding charges sa loan nyo. So, ang daya niya guys, para sa akin ang daya niya. So, kahit na mataas yung rating niya guys, but take note na marami din yung nagbigay sa kanya ng critical na rating or ng 1 star at hindi po sila natutuwa sa loan app na to. So, wag na kayong mag-loan kung kayo'y nagdadalawang isip sa loan app na to guys. Pero, in the end, at the end of the day, nasa inyo po yan kung i-go nyo o hindi. Desisyon nyo po yan. Importante is, you know what to expect. So guys, hindi po laro-laro kasi yung paglo-loan. Pinag-iisipan po yan, hindi po yan tulad ng ginagawa ng Finbro na pinipilit kaya sila tumatawag araw-araw. It's always important na dapat careful po tayo sa kung saan-saan natin sinasabit yung information. So kahit yung loan app na to, hindi po siya humihingi ng mga Facebook and stuff like that. Pero parang hindi naman niya deserve yung ating information kasi hindi naman kagandahan yung kanyang offer. So, ewan ko sa inyo guys, nasa inyo po yan, desisyon nyo po yan. At kung kayo ay naghahanap ng mga legit na mga loan apps na pwede nyong lapitan, you can check this playlist. And also, ang dami ko na po mga videos about legit na mga loan apps na andito sa channel. So, dapat kayo subscribe kayo dito because I make videos about loan apps. Sinisilip ko sila para sa inyo so you don't have to kung sakali kayo ay nagdadalawang isip pa lang. As usual, let me know what you think. Put it in the comment section below. That is all for today. I'll see you on my next vlog.